blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Kailangan, yung inaksyonan mo, normal, na may mga mali dyan, na meron kang dapat itama, na meron kang dapat i-perfect, na meron kang dapat itono. So, pag inaksyonan mo, kailangan you learn how to adjust. Yung iba kasi nahihirapan mag-adjust, alam mo kung bakit? Nahihirapan silang mag-adjust doon sa negosyo nila. Bakit? Masyado silang tradisyonal. Yan ang mali rin ng maraming negosyante. Masyado silang tradisyonal, masyado silang old school. Kumbaga kung ano yung norms na nakasanayan nila, yun na yun. Pansinin ninyo, kung si SM nga nagkaroon na ng online, nag-adjust. Kung yung mga dating restaurant, wala naman silang delivery, nag-adjust. Kung yung bangko nga nag-adjust, may online na rin lahat Kung si Jollibee nga nag-adjust, ikaw pa kaya na bagong negosyante lang? Diba? So, kailangan, pag inaksyonan natin, mabilis ka agad. Kailangan focus ka talaga Focus ka talaga dapat sa negosyo. Hindi ka po pwedeng papetiks-petiks, patumpik-tumpik ka. Kailangan focus ka talaga. Laser focus ka Kasi kung focus ka talaga dyan, ma-analyze mo na kagad, ito yung mali, ito yung dapat, di ba? Ito na. And then once you adjust, you analyze the result. Tingnan mo kung ano nangyari. And then, once you analyze the result, everything is perfect, everything is going well, mag-attract ka na, mangarap ka na, di ba? Kailangan may goal. Kailangan driven tayo. Kailangan may challenge, may good challenge. Kailangan lagi mo na surpass yung best, no? Yung best result na nagawa mo. Kailangan ma-surpass mo yun. Kailangan ma-surpass mo yun. Kailangan ma-surpass mo yun for you to actually establish it. Di ba? Hindi po pwedeng average ka lang. You have to become successful. Sa panahon natin ngayon, mas applicable po yung tinatawag natin na conversational commerce, no, or C-commerce. Ibig sabihin, meron po kayong process to actually get client online inquiries, di ba? Online. Pero ang ginagawa po talaga usually dyan is yung mga nag-i-e-com po ngayon, meron na sila mga telemarketer or nasa sales, no? So, ang ginagawa, once na nakuha nila yung information, tinatawagan po yan ng staff, no? Para ipaliwanag yung produktong in-inquire nila. So, whether bumili na siya or hindi pa, tinatawagan po yan, no? So, pinapaliwanag, merong sales na nag-e-explain bakit ganun yung presyo niya. Because sometimes, yung mga buyer kasi, natatakot sila sa presyo, pero hindi nila naintindihan yung quality, no, nung paninda natin. So, mas maigi na may tumatawag po sa kanila ano yung difference nito sa ibang brand, ano yung po pwedeng maidulot na convenient pagka ginamit mo itong specific na produkto na to or effect ng produkto na to. Yung mga ganyan ba, mas maigi kasi na ipapaliwanag po sa mga buyer natin yan. Kasi tandaan natin, syempre, ang trust po pagdating sa online, pag bumibili online, syempre ang trust nandun pa rin, medyo mababa pa din, di ba? Kasi especially mataas yung price, no? So, kaya gamitan po natin ng C-commerce, no? Conversational commerce. Gusto nyo mabuhay ang negosyo nyo in the next 5 years, make it viral. Effort talaga. Mahirap, yes. Hardware kami, sir, Pansinin nyo, type nyo, DIY. Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, marami po kayo makikita dyan, million views. Lahat ng negosyo po pwede nyong i-promote sa social media. I mean lahat. Make it viral. Yun ang goal. Next na kailangan nyong gawin, you have to have a circle of influencers. So that's the goal. Keep on posting, keep on making contents that is relevant sa panahon natin ngayon. In the next 5 years, cryptocurrency will also be relevant. Mangyayari na po yan. Okay? In the next 5 years, yung mga digital arts like NFTs and all, magiging relevant po yan. Wala po tayong magagawa. Sir, kailangan ko naman mag-invest sa Bitcoin, NFT sa ngayon. Ang kailangan mong gawin ngayon is pag-aralan ng masusi at maigi yung mga platforms na yan. Kasi lalaki yan. Wala kang magagawa dyan. Lalaki yan. Sir, magiging consistent ba? At lalago pa ba yung tinatawag natin na play to earn na platform? Yes. Mas magiging madali ang buhay in the next 5 years sa digital world kung makakasabay ka. That's the future. That's the future. Sir, pagka ganun ba yung nangyari, magiging irrelevant na ba yung commercial space? Hindi po. Bakit? As long as may taong nabubuhay, lalabas, mamamasyal, mag-iikot, hindi ho natin kayang mag-stay sa isang lugar bilang tao.
Ang nature po natin is talagang kailangan umaalis tayo, may binibili tayo, nag-e-enjoy tayo, nakakakita ng ibang mga scenery, ibang mga setup, di ba? So, ano ang po pwede kong gawin para ma-connect ko yung advancement ng technology sa traditional business ko? Kailangan nyo lang pong magdagdag ng process. Kung may commercial space ka ngayon, idadagdag mo lang yung process mo sa social media na maging viral ka, maging content creator ka. Ang dami ho nagba-viral na day in a life na content, yung araw-araw na ginagawa nila. Day in a life. How about day in a life of an entrepreneur, of a hardware owner, of a food business owner, of a restaurant owner, day in a life of a services business owner? Pwede nyo pong gawin eh. May commercial space at the same time, nagva-vlog ka, gumagawa ka ng content. Pwedeng ipagsabay. Tataas pa rin po ang value ng real estate in the future. Marami pa rin uupa. Ang SM hindi malulugi. Ang Robinsons hindi malulugi. Nandyan sila, mag-i-exist sila. Diba? It's just that, okay? Yung experience natin sa online in the future, mas magiging realistic. Pero hindi sila mawawala. Magiging relevant pa rin po yan. Take advantage of the social media. Take advantage of the technology. Wala kayong magagawa. That's the future. That's the only way. That's the only way. Marami hong mawawala ng trabaho in the next 5 years. That's the reality. Kasi, the more na nag-a-advance ang technology, the more na maraming kayang gawin na ng AI, artificial intelligence, yung trabaho ng tao. So that will happen in the near future. Marami na pong mga trabaho na magiging irrelevant in the near future. Like, for example, tagakuha ng order sa McDonald's. Balang araw, pinipindot na lang lahat yan. Kiosk na lang lahat yan, mga yan. Balang araw, yung mga nagto-tollgate, wala, balang araw, naka-RFID na tayong lahat. Maraming mga office clerk, mga office workers ang mawawala ng trabaho. Yung mga attendant sa mall, about sa information, balang araw, dipindot na lahat yan. Baka robot na yung sumasagot sa'yo. Dadali. Diba? Pero maraming tao mawawala ng trabaho. Dahil maraming tao mawawala ng trabaho, sino-sino yung mga taong hindi mawawala ng trabaho? O ito lang po yan. Yung mga nakapag-take advantage at relevant sa social media. So, ibig sabihin, insurance nyo po na pag-aralan nyo yung social media ngayon. Insurance nyo sa buhay yan. Pag na-master nyo yan, gumaling po kayo dyan, hindi po kayo mawawala ng oportunidad. Marami kayong kayang gawin na negosyo, marami rin kayong pwedeng maging trabaho. Diba? Yung mga nag-e-edit ng video, hindi po mawawala yan. Gumagawa ng application, nagpo-Photoshop, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Kaya as much as possible, ngayon pa lang, di ba, mag-practice na tayo. Hindi ko kasi linya yan, sir. O okay lang na hindi mo linya. Importante lang may alam ka. Importante alam mo yung gagawin mo. Maraming negosyo ang hindi makakasurvive. That's the fact. Kahit mawala po yung pandemic. Hindi sila makakasurvive dahil hindi sila makakasunod sa advancement ng technology, especially mga malalaking kumpanya. Maraming malalaking kumpanya, pag hindi nakapag-adjust in the near future, tatalunin ng mga newcomer, tatalunin ng mga new brands. Okay? So, ano ang kailangan natin gawin? Take advantage. Papalad po kayo. Swerte po kayo. Dahil, baka kayo na po yung malaking kumpanya in the near future. Yun po yung pwede mangyari. Kasi yung mga mayayaman, yung mga malalaki ng kumpanya, ito ho yun eh. Kontento na sila. Okay na sila. Advancement, okay na ako, mayaman na ako eh. Malaki na yung kumpanya ko eh. Hindi ko na kailangan yung mga ganyan. Yan ang magiging malaking factor ng pag-asenso ng maraming SME, yung mga maliliit na negosyante. Pag naging complacent yung mga big corporation. Pag naging complacent po sila. Yan na po talaga. Kaya ngayon, hindi natin masasabi, maaaring isa sa inyo ang susunod na business tycoon. Hindi natin masasabi yan. Kaya ngayon, umpisahan na natin yan, guys. Umpisahan na natin. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood
mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.